Good morning po. Magandang umaga po. Isang malamig na umaga at maulan dito sa Bacoor. Good morning po. Magandang umaga sa inyo sa bawat isa po sa atin. Okay. Tayo po ay nasa John chapter 2. Malapit nang matapos ang taon, ano? Paburi po sa ating Panginoon sapagkat patuloy po tayong iniingatan at pinagpapala ng magandang kalusugan at kalakasan sa bawat araw. Magandang umaga po sa bawat isa. Let us open our Bible sa John chapter 2. At yun po tayo, ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Okay, kung ready na po ang lahat, ay tayo po ay magsimula na. Ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay Naubusan ka na ba? Ayan po ang title natin, and ang focus po natin ay yung verse 1 to 11 ng John chapter 2. No? Pero scan po natin later. Okay, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po Panginoon. Salamat po sa isang panibagong pagkakataon, panibagong buhay na meron po kami Panginoon, na kayo po ang mismong may bigay. Maraming salamat Lord God. Sa pag-iingat, sa mga papapala, Panginoon, na pinagpakaloob mo sa amin. Sa bawat sitwasyon, Panginoon, na palagi mong pinapatunayan sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw ay Diyos, ikaw ay makapangyarihan, at wala kang katulad, Panginoon. Lord, ang aming pong hiling at dalangin ay patuloy niyo po kami, Panginoon, patawarin sa mga bagay na maaari naming naisip, nagawa, Panginoon, ay patawarin niyo kami at linisin ang aming mga puso, Panginoon. And Lord, I pray na this morning, kayo po ang patuloy na mangusap, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid ko, Panginoon, na nanonood online at sa bawat isa sa amin. Continue to shape our hearts and lead us, Lord God, to become like Christ. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong umaga, kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa John chapter 2, dito po natin makikita yung the first miracle na ginawa po ng ating pong Panginoon. Ang una pong miracle na ginawa niya ay He turned the water into wine. Ang unang himala na ginawa ni Jesus. Dito makikita rin natin sa chapter 2 yung kanyang pagmamalasakit sa templo. Kung saan ay nagalit siya dahil maraming mga nagtitinda roon. At sinabi niya nga doon na yung gibain nyo to sa templong ito sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sa kanyang pagsisimula ng ministry ay talagang makikita po natin yung impact na ginagawa ni Jesus Christ, hindi lang sa sa family niya, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanya, at sa community na kinabibilangan niya. But let us focus din po sa first miracle ni Jesus Christ. Sabi po dito, ng 3 araw, may kasalan sa Cana, sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ito sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tubig, kaya tinawag niya ang lalaking kinasal.
At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag ka marami ng nainom ang mga tao, saka ihahain ang mga mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Uriin po tayo sa pagkabasa ng salita ng atin pong Panginoon. Dalawa pong gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Hindi na po tayo magdi-deep into details, pero dalawang bagay po na gusto kong maging reflection po natin dito po sa devotion. Una, ang kakulangan ng tao, nating mga tao, ay nagpapatunay na higit na tayong dapat na umasa sa ating Diyos. Ulitin ko po, ang kakulangan nating mga tao ay nagpapatunay na higit na tayo ay dapat magtiwala at umasa sa atin pong Panginoon. Pangalawa, sa ating kakulangan ay may kakayahan ng Diyos na baguhin ang sitwasyon. Actually, dito po sa first miracle ni Jesus Christ, nabanggit ko nga po talaga na hindi tayo magdi-deep into details. Pero dito po ay marami pong mga bagay na nangyari. Sa unang miracle ni Jesus Christ ay maraming mga bagay siyang ginawa. Pero makita po natin yung dalawang bagay, yung certainty ng passage na to. Yung word na kulang, naubos, kulang. Kung sa buhay po ba natin, naranasan na nating maubusan, Kaya ang title ng message natin, naubusan ka na ba? Naubusan na ba tayo ng resources? Naubusan ka na ba ng pasensya? Naubusan ka na ba ng ipon? Naubusan ka na ba ng pera sa iyong bulsa? Naubusan ka na ba ng kakainin? Naubusan ka na ba ng iinumin? Siguro, ang dami na nating naranasan na tila ba yung resources na meron tayo, paubos na. Kaya naman, ubos na talaga. Pero, let us see, kung paano kumikilos ang Diyos sa mga bagay na tayo ay nauubusan. Dito po sa passage, unang nakakita na naubos na ang alak. Sabi ng verse 3, naubos ang alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. By the way, ang alak po ay isa sa mga mahalagang parte ng okasyon ng mga Hudyo. Baka sabihin nyo, manginginom sila, Iba kasi sa konteksto natin. Kaya hindi tayo, pero saglitan lang natin, hindi pwedeng walang alak sa bawat okasyon. At palaging nabanggit po dito yung isa sa mga kultura nila sa mga handaan na talagang pagka sa umpisa pa lang masarap na kagad na alak pangmatindihan na kagad kaya lang limited yung kanilang resources kasi nga sabi doon naubos ang alak. Hindi natin alam kung gaano nakatagal nagse-celebrate yung kasalan, dinadaos yung kasalan, pero ang totoo niyan naubos po yung alak. At marami po ang maaaring hindi pa satisfied, Kaya sabi niya sa kay Jesus Christ, anak, wala na silang alak. Sabi ni Jesus Christ, ito po, sinabi ni Jesus Christ kay Mary, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang, Ito po ay tanda na si Jesus Christ ay hindi na siya anak lang ni Mary. Ito po ay tanda na si Jesus Christ ay magsisimula na ng panibagong ministry. At yun po yung kanyang ministry hanggang siya po ay mamatay at muling mabuhay. At ang dito, sabi ni Mary sa kanya, anak, naubusan sila, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin. Ano mo ibig sabihin nito mga kapatid? Ang kakulangan nating mga tao ay nagpapatunay na higit tayong dapat umasa sa Diyos. Hindi umasa sa sarili natin. Sa kasalan dun sa Kana, isang malaking kakulangan ang nangyari. Kagaya nga po ng nabasa natin. Wala na silang alak. Kumisan, kung tayo yung ikakasal, gusto natin en grande, gusto natin maganda yung magiging setup. Kagaya dito sa ikinasal. Maaaring prepared sila, kaya lang talaga nagkulang. Kahit ang isa pang napansin ko dito na dapat talaga tayong umasa sa Diyos. Na kahit gaano kaganda ang plano ng tao, may hangganan palagi yun. Amen? Kahit gaano kaganda, plansyado, yung plano ng tao, yung paghahanda ng tao, palagi po itong may hangganan. Kaya parang sinasabi sa atin, ng ating Diyos ngayon, may hangganan ng ating kakayahan.
may limitasyon ang ating kaalaman at mga resources natin. Kagaya na nangyari dito, wala na silang alak, wala na silang may bibigay sa mga bisita. Pero sinabi ni Jesus Christ, ipaubaya na lang ninyo ito sa akin. The first miracle na ginawa ng ating pong Panginoon ay binago niya yung tubig at ginawa niya itong alak. Ang kakulangan nating mga tao, kapag tayo ay nauubusan na ng resources, kapag tayo ay wala nang nauubusan na ng budget for the whole week, for the whole month, kapag tayo ay wala nang pambili ng gamot, wala na tayong pambili ng pagkain, wala na tayong pambayad ng mga bills, ang sabi po sa atin ng ating Panginoon ngayon, ang kakulangan nating mga tao, ang siyang dapat magtulak sa atin at nagpapatunay sa atin na tayo ay limitado at dapat magtulak po sa atin na tayo ay mas lalong umasa sa Diyos. Amen? Mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Isipin niyo po yun, ginawa ni Mary, anak, wala na silang alak. Ang sinabi ni Jesus Christ, ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin. Kaya parang sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, kung tayo ay kulang, sabi ni Lord sa atin, sabi ni Lord sa iyo, ipaubaya mo na lang yan sa akin. Kaya ibigay natin sa Kanya ang ating mga kakulangan. Isuko natin sa Kanya yung mga kulang sa buhay natin, mga nauubos na sa buhay natin, at siya na po ang bahala. Sa ating kakulangan, sa madabing bagay, ay mas dapat nating lapitan si Jesus. Kagaya nga po nung inilagay ko dito sa aking notes, ang kakulangan ay isang paalala na hindi tayo sapat. Amen? Ang kakulangan sa buhay nating mga tao, kulang tayo sa maraming bagay, hindi po ba? Ay isang paalala na hindi tayo sapat. Hindi sapat yung lakas na meron tayo. Hindi sapat yung resources na meron tayo. Kahit gaano kaganda yung plano natin sa buhay, hindi yun sapat. Pero ito po ang totoo. Sapat ang Diyos. Amen? Hindi man sapat ang lahat ng meron tayo, sapat ang Diyos. That's why we really need to put our trust at tayo ay dumepende sa ating pong Panginoon. Pangalawa, sa ating kakulangan ay may kakayahan ng Diyos na baguhin ang ating sitwasyon. Makikita po natin dito, hindi nagbago ng, hindi niya dinagdagan yung alak kagaya ng ginawa niya sa mga pagkain. Ang ginawa niya, kumuha siya ng tubig. Ang sabi po dito, may 6 na banga doon at bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Magbanggit mo kanina yung preparation. Etong mga tubig na to ay para sa mga paghuhugas nila. Iba yung purpose. Pero binago ni Lord, hindi lang yung alak, hindi lang yung tubig ginawang alak, pati yung purpose ng tubig, binago ni Lord yung purpose. Sinabi ni Jesus na to sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ito ng tubig yung mga banga. Unang bagay po, dito sa pangalawang point po natin, ang limitasyon natin ay hindi limitasyon ng Diyos. Amen? Yung kakulangan natin ay hindi kakulangan ng Diyos. Sa bawat limitasyon, hangganan na meron po tayo, hindi pa yun yung hangganan ng Diyos. May higit pa siyang kayang gawin. Kaya nga kung siguro yung mga ikinasal dito nung time na to, siguro nag-worry na sila. Kasi mapapahiya sila Hindi pwedeng hindi masatisfied yung mga bisita. At dahil yun yung kultura nila. Pero sinabi dito ni Jesus, punuin niyo yung mga banga, ng tubig yung mga banga. Binago ni Jesus Christ yung purpose ng tubig. Bakit? Kasi limitado sa resources yung kinasal. At ginawa, ito ay paalala sa atin na bagamat marami tayong limitasyon sa buhay natin, hindi po iyon ang parehas na limitasyon ng Diyos. Ulitin ko po, bagamat marami tayong limitasyon sa buhay natin, pero hindi iyon ang limitasyon ng Diyos. That is why, mga kapatid, sa ating kakulangan ay may kakayahan ng Diyos na baguhin ang sitwasyon natin. Kaya kung tayo ay ubus na, naranasan na nating maubusan, kaya yung baguhin ng Diyos. Kaya niyang baguhin yung purpose. Kaya niyang baguhin yung buhay natin. Kaya niyang baguhin yung sitwasyon natin. He can turn around every mess into message. He can turn around all those pain, all those trials into a testimony na magsasabi na dakila ang ating Panginoon. Remember this, if we bring our empty jars to Him, He fills them with something far better. Kaya nga nung natikman nung tagapamahala ng handaan yung alak, bakit ngayon nyo lang ito sinerve? Bakit sa huli nyo siya nilabas? Ang totoo po,
May kakaibang hatid ang bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. At sigurado po ako, better yon, much better kaysa sa mga sarili nating plano. That is why mga kapatid, sa umagang ito, ang paalaala sa atin ng Diyos ay maging tapat tayo at palagi tayong umasa sa kakayahan niya. No, marami mang kulang sa atin, kagaya na nangyari dito sa kasalan. Marami mang kulang sa atin, pero naniniwala po tayo na kayang punuan iyon ng Diyos. Amen po? Na kayang baguhin ng Diyos ang bawat sitwasyon natin. Sa ating kakulangan ay higit ito nagpapaalala sa atin na may kakayahan ng Diyos na baguhin ang ating mga sitwasyon sa buhay. No? Hindi pa tapos ang Diyos, kagaya lagi ng mga declaration natin. Hindi pa tapos ang Diyos. May ginagawa pa siya. And the reason why we are facing every challenges, yung bang feeling natin palaging ubos yung budget natin para tayong sunod-sunod yung problema financially, even in relationship. Kaya ang daming bagay na nangyayari po na ganun. Ito po ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Ibigay natin kay Lord. Namumroblema ang negosyo, ibigay mo kay Lord. Namumroblema ka sa pag-aaral, ibigay mo kay Lord. Namumroblema ka kung sasagutin ka ba nung nililigawan, anak ko, ibigay mo po kapatid kay Lord. Namumroblema ka sa iyong future, ibigay mo kay Lord. Because we as human, na tao lang po tayo eh. Maraming kulang sa atin. Kaya ibigay natin sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Sabihin natin, Lord, ubus na. Anong response ni Lord? Ipaubaya mo na sa akin. May higit na kakayahan ng Diyos kaysa sa atin. No? Magandang umaga po sa bawat isa. I hope and pray na tayo po ay na-encourage at na-move ng message ng ating Panginoon ngayong umaga. Na anuman yung mga bagay na kulang sa atin, ibigay natin sa Kanya. Sapagkat alam ko pong tapat ang Diyos at naniniwala po tayo. No? Bagamat sa buhay natin, marami ang hindi sapat. Tandaan po natin, sapat ang Diyos. Christ is enough and is more than enough for us. Good morning po. I hope and pray na maging maganda po maging matagumpay at maganda yung araw po natin, maging successful. Let us all pray. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong munting paalaala sa amin, Panginoon, na bilang mga tao, marami sa aming kulang. Bagamat maganda, Panginoon, yung aming preparation for our future, for everything, Panginoon, na nangyayari sa amin, pinaghahandaan po namin ito. Pero pinaalala mo ngayon, Panginoon, na kahit gaano kaganda yung aming paghahanda, kulang pa rin ito, Panginoon, sapagkat hindi naman kami makapangyarihan kagaya mo. That's why, Lord, kailangan po namin kumapit sa iyo at umasa sa iyo, Panginoon, na kung kami man, Panginoon, ay maranasan naming maubusan ng resources sa aming buhay, maubusan, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na aming kailangan, Panginoon. Lord, I pray na every time po na aming isusuko sa inyo ang bawat kulang namin, alam ko po ang response niyo palagi, Panginoon, ay ipaubaya na lang namin sa iyo, Panginoon. That is why, Lord, amin pong isinusuko ang aming mga kakulangan at ang paalala mo sa amin, Panginoon, sa aming pagsuko ay kaya mong baguhin yung aming mga sitwasyon. Dahil, Panginoon, alam ko po na makapangyarihan ka, Panginoon, at naniniwala po ang bawat isa sa amin na may higit kang kayang gawin, Panginoon, kaysa sa aming mga kakayahan. That's why, Lord, ngayong umaga, i-bless mo ang bawat isa sa amin ng kalakasan. I-bless mo ang bawat isa sa amin ng opportunity, Panginoon. Ano naman po yung gagawin ng aming mga kamay, Panginoon, ay magtagumpay po ito. At amin pong hiling, Panginoon, na sa bawat mga plano namin, Panginoon, ay samahan mo at katuwaan, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, ang aming mga plano at ang kalooban mo, Panginoon, ng siyang masunod sa buhay po ng bawat isa. Muli, Panginoon, maraming salamat po at napaka-encouraging, Panginoon, ng inyong mensahe sa amin. Lord, I pray na ang bawat pagkukulang sa buhay namin, Panginoon, ng mga resources ay magpaalala sa amin na dapat kaming mas lumapit sa iyo, Panginoon. At hindi sa huli na lang, Panginoon, kung kailan huli na, kung kailan na bumigay na ang aming pananampalataya, saka namin naisipang lumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na araw-araw sa paglapit namin sa iyo. Dahil alam ko po, Panginoon, na kami ay inyong mga anak.
At ikaw, Panginoon, ang aming Ama diyan sa langit, Panginoon. Maraming salamat po. Sa umagang ito, I pray, Panginoon, na maging matagumpay ang araw namin, and Lord, maging mabunga, Panginoon, ang mga gagawin ng aming mga palad, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kapurihan, pasasalamat, at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin. Mag-ingat po tayo at maulan, masama ang panahon, mag-ingat po sa daan. God bless po, God bless. Pag-ingat po ang bawat isa.